What's up guys? Mayroon tayong pag-uusapan ngayon guys. Bali, viral ngayon at sariwang-sariwa pa. Isang security officer. Nako, hindi nag-ingat sa trabaho. So, pag-usapan natin tayo guys. Ngayon guys, pag-usapan natin ngayon. Tara guys, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon guys, yung nangyari na viral ngayon. Accidental fire guys, accidental fires, okay? So, isang security officer nag-accidental fire siya. Okay, yan ang naging topic natin ngayon. Pero bago ang lahat, baka magulat yung iba dyan. Medyo magugulat kayo, medyo mahabang buhok na nagsasalita sa inyo. At may mga biguti pa. Kasi po ako guys ay isa ng retired. Retired na po tayo, hindi na po tayo active sa ating serbisyo. So kung kayo po ay naghahanap ng mga video regarding sa pag-a-apply ng gwardiya, o kaya mga tulad nito, mga ganitong topic natin, ay marami po tayong ginagawa nyo guys. Puntahan nyo po yan, ayan, Riddles TV. Pagkatapos, pindutin nyo yung playlist dyan, ayan, playlist. Pag napindot nyo ng playlist, ayan yung lalabas sa playlist. Tapos, security guard matters. Marami tayong video dyan guys. Pindutin nyo yan, at marami kayong makukuha ang video na matutunan nyo. At maiiwas, makakatulong sa pag-iwas ng anong mga problema. Ganun yun guys. Tulad ng pag-uusapan natin ngayon. So, bago ang lahat guys, bago tayo mag-react sa video guys, panoorin muna natin tong video na to. Tara! Okay guys, pansinin natin yung nangyari na aksidenteng sa isang security officer dyan sa kanyang bali, opisina niya yung bali, at may kausap yata siya sa harap ng opisina niya, sa table niya, at ngayon hinawak-hawakan niya yung baril niya, parang ginawa niyang libang-libangan lang na parang naiinip sa kanyang kuwan ba, tapos ang ginagawa niya, kinukuha niya yung baril, tawag dyan, kinakasakasa niya, tapos tanggal yung magasin dyan sa panahon na yan. Pero pansinin niyo yung dulo ng baril nakatutok sa kamay niya, tapos may pagkakataong hinahawakan niya pa yung dulo, ayan nakatutok yung baril sa kamay niya guys so yung pinaka-trigger ng kamay niya, napakapasok pa yung kamay niya, tinan mo, maliwanag nakapasok yung kamay niya sa trigger guard ng baril, so kakasakasan niya. Tapos anyway, at that time guys, wala pa naman yung magasin sa loob. Kasi ngayon, ito na, inalagay niya na yung magasin, ayan axe. Habang nagmay kausap siya, wala sang attention sa baril niya, walang attention sa baril niya, at pinasaksabay, kasa sa ilalim, back, di ba? Kinasa niya, so pumasok na isang bala noon. Tapos ngayon, tinanggal niya. Tapos, kinasakasa niya. At yung pagkasa niya, hindi nag-throw ipostro. So, akala niya, nawala sa isip niya. Ngayon, nakatutok yung gun. Ayun, pumutok na guys. Ayun, pumutok na nga. Ayun na nga, nangyari na nga yung accidental fire. So, ayun, sa una kasing tama ng bala sa katawan guys, hindi mo maramdaman yan. Pero yung dugo guys, kalat na Hindi mo maramdaman yan guys, pero bilib ako dun sa officer kasi talagang composed pa rin siya, hindi siya nataranta. Kasi kung ako yan, baka nahimatay na ako sa taranta. So, yan. Bali. Alright guys, nakita na natin yung sitwasyon ng reaction video. Hindi ko na ilalagay rito yung mga how to handle, how to yung cardinal gun safety. Ayoko nang i-discuss dito. Gusto ko lang idirekta doon sa nangyari sa officer. Una-una, baka magulat kayo, bakit hindi na kayo na-forme yung officer na yun. Di ba? Okay guys, yun na nga guys, bali nakita na natin yung video. Yung ganong uniforme guys, ay sinusuot talaga ng mga officer yan. Yung kami, yan tulad yan Nung kami, Sabado-Linggo, sinusuot namin yon yung polo search. Kaya lang, maglalagay ng pangalan, saka pangalan ng kuhan. Kaya, magulat kayo, bakit may ganon. Sinusuot talaga namin yan. Di ba? Yan, tulad yan ng kuhan. Sinusuot namin yan. Parang civilian, semi-civilian. At, ayan. So, baka magulat kayo na bakit hindi na kayo na-forme. Baka yun ang unang question ninyo. So, anyway, doon tayo sa sitwasyon. Bakit nagkakaroon ng accidental fire? No?
una-una talaga, yun officer yun eh. Pero guys, maniwala kahit sa hindi lahat ng officer ay nakapag-training din. May mga officer na kulang din sa training. Pero hindi ko sinabi doon sa video na yung na-aksidente ay wala siyang training. Sinasabi ko lang na may mga officer na kulang din sa training. Na naging officer lang kasi malakas sa opisina, malakas sa kumpanya na pinagdudutihan. Kwento ko na yan sa mga nauna kong video na regarding doon sa mga non-qualified officer pero nakakapag-duty bilang officer kasi nga yun na nga sa mga backer o sa mga tinatawag na palakasan at yung matanda na sa serbisyo kaya naging officer pero kulang sa training talaga yung iba. Anyway, palagi ko sinasabi, hindi ko sinabing walang training yung nangyari kasi ang aksidente ay aksidente lang. Okay? Accident. Nandyan lang yung aksidente. Anyway, pag tiningnan mo yung video guys, nakikita mo talaga na unaware at parang nabuboard yung officer. Hindi niya na binibigyan ng halaga kung ano yung hinahawakan niyang items, ano yung hinahawakan niyang bagay na ang baril, kailangan i-treat mo siya as loaded palagi. Nandyan yan palagi. Kahit walang bala, kahit may bala, loaded palagi ang nasa isip mo. Kasi kung nasa isip mo na loaded yan, careful ka palagi sa pag-handle ng baril. Di ba? So yun pa lang, doon sa eksena ng officer, nilaro-laro niya yung baril. Kasi kami dati kasi nung nag-training kami ng officer, tinuruan kami mag-dismantle ng baril para maglinis. Nakalimutan ko na ngayon yan eh. Nakaka-dismantle naman ako at nakakalinis din dati. Kaya lang nakakalimutan ko kung hindi mo araw-araw gagawin, nawawala sa isip mo rin. So, siya halatang nabuboring siya dun sa upuan niya, ginaganon-ganon niya yung baril, hindi niya nilalaro. Parang, tapos unaware pa siya dahil may kausap siya sa harapan niya. So, nangyari, talagang, alam mo na yung pride, ego natin. Officer ako eh, di ba? Ganon-ganon siya. So, nakikita mo na ang kanyang kamay pumapasok doon sa trigger. Wala akong dalang baril na example dito guys, kasi nga, hindi ako handa doon sa video na to. Nakita ko lang agad at kailangan i-react. Kailangan i-react. Iba sana ng video ang gagawin ko. Kasi lang, kailangan kong gawa ng reaction video to para sa mga security guard na bata at mga baguhan na aware kayo. So, itong kamay mo, palagi mong hindi ipapasok sa trigger guard. Alam yung trigger guard, yung nakaganon na, ito yung trigger yung parang kakalibitin mo siya, tapos may guard. Hindi mo siya ipapasok ganon. Pag humawak ka ng baril, nakalabas yan. Malibang lang kung ready to fire ka na, okay? So, pangatlo, yung nozzle ng baril mo, yung pinakadulo ng baril, na dapat, palagi mo itatapat yan sa mga hindi threat na mga tulad ng mga yung walang tao sa harap, palagi mong isip yan. Dapat nakababa nga palagi yan eh. Nakababa palagi yan. Pag nagkasa ka, tama yung ginawa niya, nagkasa siya, binaba niya. Anyway, tayo. So, nakita nyo, ginanong-ganon niya. So, kahit saan-saan nakatutok yung kanyang, yung nozzle ng kanyang baril. Sa kamay niya, minsan na pupunta sa katawan niya, at pasalamat siya na nangyari yun, pero masakit pa rin eh. Anyway, di ba? So, ganito na. Halata mo yung gwardiya, guys, yung officer, hindi siya familiar sa baril. Hindi siya familiar sa baril eh. Ako correct me if I'm wrong. Sa tansya ko, sa psycho ko dun sa officer, hindi siya familiar sa 9mm. Kaya siguro nilaro-laro niya o kaya pinapamiliarize niya. Hindi siya familiar dun eh. Isipin mo, naglagay siya ng, nakita nyo sa video, naglagay siya ng magazine sa bus. Mukhang may konting eh. Okay guys, sinaksak niya yung kanyang magazine. Sabay,
Ang kulit ng ginugulo ako ng aso namin, guys. So, pinasok niya yung magazine, di ba? Pinasok niya yung magazine. Sabay kasa siya. Ang laki ng datingan niya. Isipin mo yun, kung pamilyar ka sa baril, may magazine yung baril, kinasa mo. Di ba? So, okay lang yun. Okay lang yun kasi gusto mong subukan kung kumakagat ba yung tinatawag na spring doon sa loob. Kuan ba, may pumapasok ba na baril? Walang problema doon. Ang nakita ko sa kanya na hindi sa pamilyar, yung pag-discharge ng yung bala sa baril. Yung, di ba, alam niya may pumasok na isang bala eh. Kasi kinasa niya eh. May halo pa siyang, kuan eh, yung tinatawag na, may halong kuan ba? Yung medyo angas ng konti. Ganun na. So, hindi niya na alam kung paano i-discharge yung balang pumasok. Kaya nasabi kong hindi siya pamilyar sa baril. Hindi siya nag-training regarding sa baril o hindi siya pamilyar sa baril. Kaya siguro nilaro. Ngayon, nag-isip siya kung paano mag-discharge doon sa pumasok. Diba? Walang, o di, nandun na. Hindi niya alam kung paano i-discharge ngayon. Di ba kinasakasa niya, hindi na kumuan, hindi niya naikasa. Ang nangyari, kinalabit niya kasi inisip niya, wala nang bala kasi kuha niya eh, parang kinasa niya eh. At doon pumutok. Okay guys, una-una, pag alam yung, kahit sabihin yung walang bala yung baril, o may bara yung baril, i-clear nyo yan, ikakasa, di ba may parang trigger, yung hammer dito sa baril lang, ganun, may hammer, iaangat mo na ng ganun yan eh. Lalambot na yung kasa rito. Lalambot. Pag ginanon-ganon mo yan, lalabas yung bala. So, kung gusto mo i-clear, so i-clear mo, nakababa yan. Nakababa yan, i-clear mo sa baba. Pagka clear mo ganon, na nakita mong clear na siya, tatlong kasa, at kaya tatlo, kasi nga, may mga baril na yung i-discharge yung bala, ay lalo na kung mga baril na hindi naman siya kabaguhan, luma na at wala pang firing na baril, medyo yung mga spring dyan sa loob ay medyo mahina na. So, hindi nila na-release yung bala. So, kung pagkasa mo, di eto na, simple kakalabitin mo siya para matry mo kung talagang walang bala. Saan mo itututok yung iyong baril pag kinalabit mo? Saan mo siya itututok? Sige nga guys, di ba? Gusto niyo mag-comment kung maganda kung live to eh. Itututok mo siya sa tinatawag na sandbox. Ano yung sandbox? Ito yung mga nasa mga tabing, marami to sa mga bangko, ginagamit namin to. Doon kami nagki-clearing ng baril. Doon namin kinakasa at kinakalabit yung baril para mapatunayan walang laman. Kasi kung pumutok man siya, ay doon sa sandbox siya pupunta. Yung bala pupunta doon sa sandbox. So, safety pa rin. Pero, kuwan ka na. Accidental fire yun. Kahit na pumutok man yung baril mo, doon sa sandbox, accidental fire pa rin yun. So, may kaso ka pa rin doon. So, depende na rin yan sa officer mo kung ipo-pull out ka ba o patatawarin ka. Kasi, nandun naman sa sandbox. Ang problema nga, kung may matamaan kang ibang tao o ibang... Una-una, yung officer, pinaputok niya doon sa semento. Wala naman sa sandbox doon, pinaputok. So, nasasabi ko na hindi siya familiar sa baril. Tsaka, hindi siya marunong mag-clear ng baril. So, nasasabi ko hindi siya familiar. Hindi ko masabi kung dating pulis yun. Hindi naman siguro kasi kung dating pulis yun o dating military, hindi ko rin masabi. Kasi yung katawan niya parang military, pulis ang katawan ng officer eh. Kasi kung dati siyang military o dati siyang pulis, familiar sa dun sa baril. Kaya dito nag-react ako. So guys, una-una, pag nag-clear tayo ng baril, sandbox ang punta natin. Kung wala kayong sandbox, pumunta kayo sa lupa, yung may lupa, doon nyo ikuan. Nangyari sa akin guys, nung nag-armor car driver ako,
So, mabuti na lang kamo, kumalang yung bala, kumalang ba? Nagkasa ako ng 3 beses, hindi ko akalain na yung bala pala, kumalang doon sa may, di ba, dito sa may gilid ng baril, parang makikita mo, doon pala siya kumalang. Mabuti na lang, hindi nga pumutok at kinutok ko naman, hindi sa tao, doon sa may lupa. Sabi ko, grabe talaga ang baril pagkakuan eh. Pagka hindi mo siya bigyan ng attention pag hawak mo siya. Tulad ni officer, nung officer na security guard, kita mo nakipag-usap pa, pre, ano pre, pre, nilalaro siyang ganun. Parang feeling niya, kabisado niya eh, di ba? Ang tawag doon mukhang nagmamarunong o mukhang pinag-aaralan niya yung baril. Pasensya na kayo ha kung may mga kamag-anak man nakakapanood dito sa doon sa involved na personnel doon sa video. Pero ito yung tansya ko sa sitwasyon. Parang pinag-aaralan niya yung baril at hindi niya kabisado kung paano mag-clear ng baril. Yung proper. Di ko alam kung may proper training ba siya, bago ba siyang officer, ginawa ba siyang officer para tawag dyan, na-promote lang, ganon. So, ganon guys, bali, yan ang sinasabi ko na yung ibang security guard, lalo na kung college graduate sila, tapos, alam nyo, nagmamadali sa buhay, gusto mag-officer agad. Di ba? Pero kulang pa sa experiences. Yun ang sinabi ko. Guys, ang pag-officer ay hindi basta-basta ang trabaho. Ikaw nga yung leader eh. Ikaw yung magdi-decision making. Eh kung ikaw kulang sa kaalaman, nag-officer ka kaagad kasi alam mo yung yabang ng tao, officer ako. Hindi nila alam na yung responsibility ng bilang officer ay napakalaki. Hawak mo isang detachment eh. Hawak mo yung mga tao. Tulad yan, bilib lang din ako dun sa tao kasi hindi siya nataranta. Matapang siya, pero sa totoo lang, pag tinamaan ka ng bala, sabi nila, manhid daw agad yan, wala ka nang maramdaman eh. Pero ang ganda niya kasi tinalian niya agad yung paa niya at ayun, nagpadala yata sa ospital agad. So, hindi ko alam kung daples lang ba yun o talagang tinamaan. Alam ko daples lang. Dumaplis lang yata kasi kung tinamaan yun, baka anong mangyari sa paa niya, hindi niya maiangat. Naiangat niya pa eh. So, ibig sabihin, so guys, I hope na nakita niyo yung learning natin doon sa video na yon na pagka usapang baril na, huwag nating gawing laruan. Huwag nating gawing laruan, guys. Gawin nyo ang dapat na proper procedure how to handle the firearms. Oo, nandun na tayo. Ako kasi dati, nasabi ko rin sa isang video yan, na pwede nyong, kasi minsan, nung nag-firing ako, unang firing ko, kinabahan talaga ako kasi hindi ako sanay sa baril eh. Pag putok kong ganun, kabadong-kabado ako. Kasi unang firing ko, grabing kaba ko. Lalo na kaya siguro kung makipagbarilan ako. Ano nang mangyari sa akin? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, yun. Tapos, pangalawang firing, yung mga sight gun, nag-firing kami. Diba? Familiarization. Hindi ko lang alam kung may firing na dinaanan yung security guard officer na yun ha. Marami ngayong security officer at security guard na hindi dumadaan ng firing siguro. Siguro lang. Alam ko, pagkakaalam ko, marami. I-comment na lang ninyo dyan sa baba na mali ako. Mali ako. Pero sa palagay ko, maraming hindi dumaan ng firing. Anyway, kung nag-duty ako dati, wala namang problema kung tanggalan mo ng magasin, tapos action ka, na ikaw lang mag-isa doon sa clear na area. Kasi isa rin yun sa pagpapamilyar sa baril eh. Tulad ng ginawa ni Kuya, wala namang problema yung parang pinag-aaralan niya, o kinukuli-kuli ko yung parang hinahandle niya. Kaya lang, ang problema lang doon, careless. Okay guys? Careless at saka unfamiliar siya. Yun ang nakikita ko, unfamiliar siya. Unfamiliar siya, careless doon sa sitwasyon. So, ibig sabihin,
Di ba? Nakita nyo yung paghawak, guys. Hindi naman ako nagsisinungaling eh. Dahil na may video naman tayo eh. Di ba? So, wag na wag nyong gayahin yung guys. Especially sa mga baguhan. Pwede nyong medyo action-action kayo dun sa may duty nyo, pero tanggalan nyo ng magazine at always treat your gun loaded. At don't point the nozzle of your gun sa mga unnecessary target. Okay? Palagi nyong iiwas. Saan nakatutok palagi ang baril? Sa baba. Diba sa baba? Ano, sa baba palagi. Pag nag-clear ka sa baba. Ngayon, kung gusto mo mapamilyar nga, yung mga nasa pwesto ka, yung mga walang tao at alam mo nakapupuno lang, kasi nga, minsan, pag hindi mo rin nahawakan yung baril mo, hindi mo alam tuloy kung paano mo gamitin pag may tinatawag na actual encounter na eh. Kasi nga, hindi mo siya pamilyar eh. Diba? Lalo na kung wala kang firing. Ako nga, ang dami ko ng firing na dinaanan, pero kuwan pa rin ako sa baril eh. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa akin kung may mga live encounter eh. Kasi nga, hindi rin ako eksperensyado dyan eh. Puro lang ako plano, mga advanced thinking, na pag may dito, ganito. Ewan ko lang kung ma-execute ko pag nandyan na yung mga encounter talaga. Pero nandun yung advanced planning ko, thinking, tsaka presence of mind, na pagka may ganito, nag-iisip ako. Pero hindi ko alam kung may execute ko yun, in proper execution sa pag may nangyari na. Isang beses na ako na-encounter dyan, nakikwento ko na sa ibang video yan at hindi ko na-ikwento ulit dito kasi hahaba lang. Ang gusto ko lang na mabigyan ko ng reaction yung nag-viral na aksidenteng officer. So guys, I hope na itong video na to magbibigay sa inyo ng warning sa mga baguhan na wag nyong gawing tinatawag, wag nyong isi-isi lang ang baril. Palaging presence of mind pagdating sa baril. Lalo na yung mga turnover sa kapalitan. Yung baril, pre, okay na pre? Okay na pre? Nakatutok doon sa kasama. Ginaganon ko sa kasama ko, pre. Sasabihin naman ng kakapalitan ko dati, nervyoso ka naman. Wow! Nervyoso daw ako. Buti sana ako ikaw tamaan, walang problema. Ako nasa harap eh. Ginanon mo yung baril, nasa harap ko. Pre, gumanon ako agad. Nervyoso ka naman. Anong nervyoso? Itutok mo sa'yo para makita mo kung pag tinamaan ka. Ginanon ko, sa akin mo tinututok eh. Ginaganon ko yung mga kapalitan ko minsan na yung piling magaling, piling, alam mo na, Lito Lapid, mga panahon pa namin yung mga magaling sa pelikulang baril. Robin Padilla, mga ganong piling-pilingan, kaya ganon. Pero sa totoong buhay, sa totoong trabaho ng gwardiya, hindi dapat ginagawang ganon ang baril. Kailangan may kaalaman ka, pamilyar ka. Kung hindi mo alam at hindi mo pamilyar, wag kang mahiyang magtanong. Wag kang mahiya, lalo na kung ang sight gun. Ang sight gun, guys, pag nag-accidental fire ka dyan, at tinamaan mo napakarami kasi kalat yung bala niyan, tapos talaga ang karir mo. Diba? At marami ka pang babayaran at nakukulong ka pa. Ngayon, kung wala kang tinamaan, sarili mo, isipon mo naman kung tatamaan mo sarili mo tulad ni Kuya, tinamaan niya yung paa niya. Diba? Anong problema doon? Yung kapabayaan niya. Yung nagmamarunong siya sa sitwasyon. Siguro mahiya sa magtanong, officer siya, officer ako. Marami akong alam. Mas may alam ako sa inyo. Ganun. Diba? Ako kasi guys, may mga tauhan akong criminology graduate. May mga tauhan ako. Hindi ako nahiyang magtanong, umamin sa kanila kasi di hamak na mas marami silang lalo na kung mga newly graduate. Sir, gaganon sa akin yan. Sir, yung tinuruan kami sa sir, yung paglinis ng baril. O ako, sabi ko lang, nakakalimutan ko na yan sa training namin eh. Di sir, alam pa namin sir. Kasi bawal talaga naman yun na hindi ikaw ang tagalinis ng baril kasi i-dismantle mo. Bawal yun. Bawal sa agency yun. Kaso lang, nandun ako. Sige, dismantle natin yung isang baril. Pag-aralan natin. Kasi nakita ko naman na magaling yung isa kong tauhan na criminology graduate. At tinry namin, pinag-aralan namin. Ayun, so, ganun. Pero yun ay dinatawag na decision making ko. Hindi ko sinabing gayahin nyo. Okay? So guys, I hope na mabigyan ko ng warning ang mga karamihan sa video na to at please lang, wag nyong gagayahin yung nangyari na yon. Okay guys?
So, sa susunod na video, huwag kalimutang mag-subscribe at notification bell para sa video na to guys. At mag-like kung may nakututunan kayo. Kung wala naman, dislike. At mag-comment. Bye-bye guys. Bye-bye.